Jesus walks with me. Can you help me from the serpents, please? Jesus walks with me. Feels like running through my veins. Center born with the arrow of God. Keep the bow taut with the Sagittarius mob. See the serpent trying to tempt me to eat that fruit. He'll get your eyes wide open, make your knowledge spook. Sleep with one eye open, it's all about seeing geometry, triangles, false with no meaning. See, we don't really. Alright, welcome back to It Is Thursday, and it's Thursday Thunder with me, Mr. Worldwide, and Edsel Flores. Facebook King is with me, is in the house, and we're going to rock your Thursday with Thursday Thunder every 10 p.m. Guys, thank you sa mga supporters natin, sa mga nanonood, sa mga loyal viewers natin na laging present tuwing nagte-Thursday Thunder tayo. Meron ka bang gusto mabatiin? Binabati ko yung grupo ko, Rockstar, saka sa mga entrepreneurs. Hello po. Good evening po sa inyong lahat. Yes, good evening to you. Batiin natin mga naka-tune in ngayon. Michael Martin of UAE, Cedric Pe, Jamie Barrera, Annalyn Pineda. Yes, good evening to you. Ma'am Barbie of Treviso, Italy. Thank you sa mga puso. De Vera P.is Marites. Canada. Uy, Canada. Leader natin. Uy, Canada. Yes. Hi, ma'am. Good day. Karen Mahinay, Grampil, Weng Moni of Canada rin. Hernelisa Mandieta. Yes, good evening. James Matudan Krame, thank you for watching. Thank you for tuning in. Warren V. Epino, welcome back. Yes, welcome back. We really appreciate your support. Sally Aganon, Camille Yulugyo, Benedict Hamor, Ben Credible, Ivy Malcon. Ito yung umubos ng Cloud Cream sa Fairview branch. Wala na akong nabili kanina Serrano, Ellen, Cynthia Urag, Amani Diaz, Ira Marquez, watching from Japan. Yes. Hernelisa Madeta, Liifurong, sino pa? Ryan Canyaliso. Uy, Ryan, kamusta ka na dyan? Alam mo pare, Cagayan. Alam mo ba, during, few weeks ago, ito si Ryan Canyaliso, nag-send sa akin ng selfie. Alam mo kung nasaan? Nasaan? Nasa Marawi. Antindi. Nagne-network doon sa Marawi. Ibang klase ka. Saludo kami sa'yo. Isa pa sa napansin ko dyan kay Ryan Canyaliso. Every time na Tour de Thunder, lagi siyang nanonood. Yun. Always present yan. Kahit malayo ka man o malapit, okay? Maraming salamat sa mga sumusuporta kagaya ni Ryan Canyaliso, no? Yan yung mga tao na dapat talagang sinusuportahan 100%. Yes. Kagaya nyo, syempre, yung mga nanonood. Every Thursday, 10 p.m., Manila time. Maraming salamat. I'm here for you. At ang nakakatuwa, nakakuha pa ako ng isa pang magme-mentor din para sa inyo. Si Facebook King. Ayan siya. Okay. Si Ma'am Cristel Antalan, thanks for watching. Bati natin, last bati na to. Evelyn Brillantes, Mercy De Villa, daming nanonood. Mike Dandel Cabusas of Ilocos, John Raymart Torabla, thanks for watching. Jason Jake Austria, Mark Lewis, si Bomba King, Team Bomb Squad. Matindi. Ako, delegado, huwag ka magdidikit sa sa airport. Grace Ramos, Mary Ann Peñuliar. Uy, si Ninong Ray Sato. Grabe, no? Is one of the Kingsmen. Hindi na nakakapagtaka talagang malalaki kumita. Yes, grabe. Kahit malaki na kumita. Gutom pa rin sa learning. Yes. Thank you po, Ninong Ray. Ray Sato. Thank you po, Mr. Ray Sato. Mark J. Jimenez, pa-shoutout Alpha Team Blazers, Pampanga, Laguna, Bulacan, and Metro Manila. Gina Loman, Lynn Garcia, Luisa Hamor, Maricar Martinez, Ian Proghemo. Thank you for watching. Reg Jacques, Grace Ramos, Elmer Reales, Wendy Gomez, Vincent Olarve. Yes, thank you. Uy, Naga City. Naga. Mami Michelle Musni. Buonasera tutti, grazie mille. Alright. Eileen Arniego, Lewilin Takurda, and Elmer Lopez. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nagbibigay ng puso ngayon. Yes. Bihira tayo makahila ng
mentor at magme-mentor sa inyo. It's our 24th episode for tonight. Napakaganda ng episode natin for tonight. At napapabagay kasi nakita ko kanina sa head office si Edsel, sakto, isa to sa mga tao na dapat ini-interview at tinatanong kung paano. Itong topic natin for tonight is how to be on 24/7 hustle. Diba? Paano ba yung 24/7 hustle na yan? Paano ginagawa yan? Kasi most of entrepreneurs, most of network marketers, pagdating sa labas, nagne-network sila, pag uwi sa bahay, tapos na kaagad. So, paano ba yung 24/7? Oh, diba? Morning till night, till the break of dawn, paano ba ginagawa yun? Because when you want to become great, kailangan you need to sacrifice diba? No sacrifice, no victory. Sabi nga dun sa Transformers kagabi, nanood ako. Napanood mo na ba? Hindi pa, pero nakita ko sa Facebook. Ang ending, ang ganda. Ito yung ending, guys. Kidding aside. Sige, okay lang. Share mo. Share natin ending. Okay. Para may matutunan sila. Yung ending, napakagaling ni Optimus Prime. Anyway, okay, kidding aside, napakaganda. Okay, stay on or be gone. Yan lang yun Stay on or be gone. Kailangan on ka kasi success, it's not a one-time big shot deal. Kailangan everyday yan Mine-maintain mo yan, success. You need to maintain it. Okay, shout out pala kay Press, sa ating minamahal na CEO, Press, Julius Alan G. Nolasco. Maraming salamat po. Thank you po. Kung wala kayo, walang N-word at wala rin kami dito. Tama Okay, maraming salamat po Press sa support. Thank you for watching. We really appreciate it. Guys, yun yung topic natin, how to be on 24/7. Paano ba yung 24/7 hustle? Anyway, guys, bago tayo magtuloy, meron ko ba mababatiin? Wala na. Nabati ko na yung rockstar sa mga entrepreneurs. Yung mga schedule mo, baka gusto mo i-plug yung mga schedule. Bukas po, nasa Tugigaraw po ako. So, kung may mga distributor po kayo sa Tugigaraw na gustong magpamotivate, gusto ma-meet, makapagpa-picture, saka makilala ng personal, nandun po ako bukas 10 a.m. hanggang madaling araw kasi kinabukasan nun balikan lang din yan pabalik yan na Manila 24/7 hustle bro. Saludo talaga ako sa iyo. Anyway, June 30 nasa Cebu naman ako, so stay tuned. I-announce ko kung ano yung mga trainings ko doon. So Cebu, diba, maayong gabi sa inyong tanan, sa mga Cebuano dyan. I will see you next week. Anyway guys, our topic for tonight is how to be on 24/7. Bibigyan ko kayo ng 3 paraan para maging 24/7 ang hustle nyo. But before that, commercial break muna tayo. Stick around guys, we'll be back. This is Started Thunder.
Congratulations, everyone. Good evening. And we're live. Yes! Yes. Third Eye Thunder, welcome back guys! Maraming salamat sa mga viewers natin. And syempre, doon sa mga first time manonood, welcome to Third Eye Thunder with me, Mr. Worldwide, and the Facebook King. Sa mga entrepreneurs, young entrepreneurs, we're here for you para i-guide kayo kung paano bang gawin ng tama, ng mabilis, at kung ano yung mga experiences namin na pwede naming ma-share at maging learning para po sa inyo. At sa mga kapatid natin sa ibang industriya, welcome na welcome kayong manood dito. At mas lalong welcome na welcome kayong sumama sa amin sa N-World. Yes, kasi darating ang time talaga magkukross ang landas natin. So, malay mo, di ba? Ngayon pa lang, natutulungan ka na namin at mas matutulungan ka namin kapag nakasama ka namin sa N-World. Tama. Yes, correct. So, right now, our topic for tonight is how to be on 24/7 hustle. So, batiin ko muna, no, si Mr. Jaymond Gutierrez, Yun, no? team founder ng Freedom Hunters. Maraming salamat sa support. Thanks for watching. Michael Guaberto, Christine Rodejo of Dubai, UAE, Dimple Responso, Melvin De Leon, may mga galing tong Hong Kong. Si Melvin De Leon, nag-network sila doon. Congratulations! Ang dami yung production. Flash out na naman. Good problem. Good problem. Anyway, guys, no, so marami kasi sa atin, no, ako, during my first year sa pagne-network, I remember 2009 ako nag-start. Isa yan sa mga character ko, isa yan sa mga gifts ko na maging hyper talaga. Yes. 24/7 talaga. Biruin mo, tuwing umaga, magne-network ako. So, I do talk to people face to face, nagpe-present ako, yung tinatawag nga natin yung offline, di ba? Yes. So, nagpe-present ako niyan, then pag uwi, hindi pa ako tumitigil, hindi pa ubos yung energy ko. So, isa to sa mga kailangan mo, yung discipline na you need to stay on the game. Yeah. Lagi in the zone ka lagi sa work mo, sa hustle mo.
Kasi napapansin ko yung ibang tao, parang napipilitan na lang. Diba? Kaya nakita ko to, itong topic na to, napakaganda nito, lalo na sa mga nagsisimula. Paano ba yung nangyari sa'yo? Diba? Yung nangyari rin sa'yo. Hindi naman easy yun na trabaho eh. Kumbaga, may mga sacrifices ka doon. Nakikita kita nung nagsisimula ka. So, ganun din naman ako. Nung nagsisimula ako, so, sabi naman nung iba, ito yung mga, ano ba yung mga saying sa'yo nung nakikita ko, pagka sobrang sipag mo? Ayun, sinasabi nila na ayaw raw nila kasi para kumita daw na malaki, kailangan sobrang sipag. Lahat naman. Di ba? Sinong kumita ng malaki nang hindi masipag? Di ba? Mapa network marketing yan o ibang industriya yan, kailangan mo maging masipag eh. Kailangan masipag ka mag-aral, masipag mo trabahuin yan. Kaya importante itong 24/7 eh. Kailangan you need to be on 24/7. So, number 1, nung nag-start rin ako, nakakatuwa yan kasi makikita ng ibang tao, ibang klase, ibang level yung energy mo, ibang level yung action mo eh. Yun nga yung tinuturo ko sa mga training ko, yung tinatawag na massive action. No, there are 4 kinds of action. First is yung retreat, second is no action, third is yung normal action and massive action. Yung ginagawa ng mga successful na tao is massive action. Yun yung napansin ko. Kaya yun rin yung ginawa ko. Tinaas ko yung level of action ko. Kaya lang, marami kasi magki-criticize. Katulad sa'yo, di ba? Nung masipag ka na, ang daming nagsabi sa'yo, magpahinga ka naman. Magpahinga ka naman, baka magkasakit ka, doon din mapupunta yung kinita mo. Di ba? Ano pa? Yung mga ganun. Take the moment, take the time off, yung mga ganyan, smell the flowers, smell the roses, yung mga ganyan, di ba? Chat-chat ka pa. Grabe, ang sipag nyo po. Ibang level yung sipag nyo. Magpahinga naman po kayo. Yung mga ganon. Kaya lang, mag-iingat kayo sa mga ganon, no? Kasi, titignan nyo rin kung kanino nyo kinukuha yung mga advice, yung mga opinion na ganon. Katulad ko, bihira ako makakita. Actually, wala eh. Mga successful na tao, just like si Press. Diba? Pag nakikita, si Press, si Doc Butch, sila Jerome Cruz, yan, sila Sir J. Mod Gutierrez, kapag nakita ka nagsisipag, sasabihin pa nila sa'yo, galingan mo pa, sipagan mo pa, itodo mo pa yan. Kasi nagbabase ako dun sa taong nagbibigay ng opinion kung qualified ba siya magbigay ng opinion. Katulad nun, qualified magbigay ng opinion. So nakikita nila na tama yung way ko, tama yung I'm on track, we're on track, na kailangan nating magsipag pa, humataw pa, hindi pa oras para magpahinga. Tama po? So number 1, lagi ko naririnig to sa mga tao, no? Sinasabi nila, baka ma-burnout ka. Nasabihan ka na nun? Yan. When you're pursuing your dreams, yung goals mo, maraming magsabi sa'yo, sasabihin, baka ma-burnout ka. Di ba? Yung mga ganun. Sabi ko naman sa isip ko, paano ko ma-burnout? Hindi naman ako kandila. Pero alam ko ang mga na-burnout lang, ito yung mga taong yung, kumbaga, hindi todo ko magtrabaho. Yes. Number 1 yan yun, hindi todo magtrabaho. Kasi, ako, I'm happiest, lalo na kung productive ako. I'm sure ikaw rin. Pag may benta ka, di ba? Mas ganado ka, gusto mo pang magbenta. Kuwari, kakatapos lang ng presentation mo, tapos hindi ka papagod, anong pakiramdam nun? Gusto mo pa ng isa pa eh. Di ba? So, mas ganado ka kapag nagpo-produce ka. Ibig sabihin, konti pa lang yun, hindi pa ganun kadami activities nila kapag, kumbaga, dumadating sa time na nabe-burnout sila. Kulang pa, marami pang pwedeng gawin dapat. Correct. From Facebook King. So, ito, bibigyan ko kayo ng ways, okay, o tools, or strategy, 3 strategies para naka-turn on ka lang 24/7. Kasi yung iba sa atin, pagod na. Kung bibilangin mo kung ilang oras ka lang nagtatrabaho sa isang araw, 8 times, yung iba, Monday to Friday lang nag-work. Monday to Friday lang nagne-network. Di ba? Hindi nila sinasagad. Kung Monday to Friday, that's only 40 hours a week. 5 times 8, that's 40 hours a week. There are 168 hours sa isang linggo. Pero mo, wala sa kalahati. 40 hours ka lang humataw, 40 hours ka lang nag-hustle. 'Di ba? Ako 95 hours ako nag-hustle eh. Tinotodo ko pa. Kaso nga, yung madalas na problema diyan, akala nila hataw na 'yun. Yun ang masaklap doon. Akala mo na okay ka na, pinawisan ka ng konti, may ginawa kang konti, akala mo fulfilling na yung ginawa mo. Kaya lang average 'yun, guys. Sabi ko nga, kung gusto mo maging great, kailangan mo you need to go to the extra mile.
Okay? So, number 1. Ito yung number 1. You have to be committed. Everything in life, or everything you do in life starts with commitment. Okay? Sabi ko nga lagi ko siya, hindi naman yan sa pera Kasi yung pera, it's only the byproduct na ginagawa natin. Saan ka ba committed? Ano ba yung purpose mo? Okay? Ano yung purpose mo? Bakit mo ginagawa tong networking? O bakit ka nag-N-word? Diba? Mas malalim yung commitment mo, mas malalim yung purpose mo, lalalim-lalim yung commitment mo Diba? For example, ikaw, ibang klase yung commitment mo. Knowing you, Edsel, nasunugan, di ba? Pwede ka na mag-quit nun Di ba? Wala ka ng gamit, wala ka ng damit. Niligtas mo lang yung laptop mo. Laptop to lang. Saka yung charger. Naiwan yung charger. So, paano ka nagiging committed para maging 24/7 hustle ka? Kumbaga, inisip ko na ito lang yung hindi na ako nag-iisip na ibang way na pwede ako maging successful Nakita ko yung ganitong industry na lang yung pwede makapagbigay ng makaahon kami sa sa kahirapan. So kumbaga ako lang yung nakikita ko nag-iisang tao na pwedeng makapag-ahon sa kahirapan namin. Yun. So yun yung nagbibigay ng ng sa akin para gawin yung business. Yun yung pinaka-commitment mo talaga. Guys, ito yung attitude kasi ng commitment, ito yun yung wala ka ng ibang option Kasi pag meron ka pang option, pwede ako mag-N-word, tapos meron ka pa tinitignan Hindi ka makahataw. Para kang nagda-drive, tapos tinodo mo, tapos pinepreno-preno mo. Hindi mo makahataw ng todo kasi meron ka pang ibang destination na iniisip. Kung ang iniisip mo is papunta ka lang ng, halimbawa, papunta ka lang ng Baguio. Yun na talaga yung mindset mo. Wala ka ng ibang lilikuan. Dire-diretso, isang direction ka lang. Yun yung sinasabi kanina ni Edsel na, kumbaga, yung commitment mo, ano ba yung purpose mo or commitment? Ito na lang. Para hindi masyadong cliche kasi pag sinabing purpose Ito, bibigyan ko kayo ng dalawang klase ng dapat mong i-define sa sarili mo para maging committed ka lalo sa ginagawa mo. One is, find your purpose. Ano ba yung purpose mo? Katulad ni Edsel, his purpose is to provide. Okay? Or maisalba niya yung family niya sa kahirapan. So, yun yung purpose niya. Or, ano yung threat sa'yo? Yung wala ka nang kakainin? Di ba? Yung dalawang yan. Yan yung makakapagpalalim ng commitment mo Ano ba yung purpose mo sa buhay? Just like me, ang purpose ko is to have a legacy. Di ba? Magkaroon ng sariling legacy. Sa ganitong industry kasi makikita ko, the more na marami akong matutulungan na tao, the more na lalaki, talagang magkakaroon ako ng legacy. That's the only way to become immortal. Yes. Diba? Tumulong ka ng maraming tao, diba? Tapos gagawa akong libro, diba? So, papagawa rin akong rebulto, parang santo, kasi may balbas So, purpose or threat, guys, define mo yan. Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung threat sa buhay mo? 'Di ba? Gusto mo ba kapag nagkaroon ka ng sakit, which is mangyayari naman sa atin sa katandaan, 'di ba? Gusto mo mapagamot mo yung sarili mo kaagad dahil meron kang means, meron kang resources, 'di ba? Or yung anak mo or yung kamag-anak mo pag nagkasakit, meron kang ilalabas That's threat. So, kung ano yung commitment mo, okay, kung gaano kalalim yung purpose mo and yung kinakatakot mo, guys, mas lalo lalalim yung commitment mo. Guys, ewan ko lang kung makatulog ka. Minsan kasi ang tao, mas nagtitake action kapag ka may threat na sa sa pamumuhay nila 'Di ba? Kunwari, may nagkasakit sa pamilya na grabing sakit, doon lang sila natututong kumilos. What if wag mo na antayin yun? Ngayon pa lang, stay on 24/7. 'Di ba? Para pag dumating yung crisis na 'yon, yung crisis na 'yon, ready ka na. Ganun ang buhay. May crisis, 'di ba? Tapos wala na naman ulit, 'di ba? Masayang 'di ba nga sabi nga bilog ang mundo 'di ba? So minsan magkakaroon ng crisis, just like what happened to us. 'Di ba? Kumikita na tayo maganda, tapos nagkaroon ng crisis, transition. 'Di ba? Tapos ngayon, okay na naman ulit. Ngayon, ginagawa ko, hinahataw ko ng todo para in case na may dumating na ulit na ganun, di ba? Not exactly same scenario, pero I'm sure magkakaroon ulit yan. Di ba? Pero handa ka na.
'Di ba? Ganun 'yun eh. 'Di ba? Ilang recession na ba o ilang crisis na ba ang na-survive mo sa buhay mo? Gusto mo lang ba maka-survive o gusto mo mag-prosper? Tama. 'Di ba? 'Yun ang question doon. Kasi phases 'yan eh. There's always season sa buhay natin. So kung committed ka na maging ready sa anumang sakuna, crisis, 'di ba? Di mas maganda, 'di ba? So be on 24/7. Okay? So find your purpose or yung threat. It's about making a difference, guys. Yan yung isa sa mga hint ko sa commitment. Gusto mong magkaroon ng difference sa buhay mo, sa buhay ng family mo, o sa ibang tao, sa community, sa society natin, at sa bansa natin, kailangan mong, okay, maging committed. Number 1 yan, on how to stay, okay, on 24/7. Guys, we'll be back after these short messages and commercial. Stay tuned, guys. We'll give you thunder and lightning. Yes.
Alright, welcome back again. This is Thursday Thunder with me, Mr. Worldwide and Facebook King. Every 10 p.m. Thursday, Manila time. So guys, no, a while ago we were talking about commitment, or you have to be committed. Yun yung number one, no? So kanina during our commercial break, nakakwento ni Facebook King ni Mr. Edsel Flores yung about sa commitment, no? Kasi you will be test, you will have challenges, obstacle. Doon mo matitest kung gaano ba kalalim yung commitment mo and purpose mo, kung bibitaw ka kaagad. Tama. So, ito, isa sa mga test ni Edsel na kwento niya kanina, no? So, nung una, akala niya committed ka. Nung una, akala mo committed ka na sa business. And then, nahirapan ka ng konti dahil... Hindi lang konti, marami talaga. Marami. Walang pamasahe. Walang pamasahe, walang pangkain. Yun, taas laging pinapagalitan ng mga tito kasi nakikita lang ako. Sa'yo. Kasi nakikita lang ako sa Yoseco that time, ganun. So, yun, talagang, kasi nung nag-start talaga ako sa business, talagang, kumbaga, sabi ko sa sarili ko, na-ready ko na yung sarili ko na may hirapan ako dito sa business na to eh. Kaso, marami talagang kumbaga susubok dun sa commitment mo. Test, mga test. Which is, yun, yung isa sa na-test sa akin na sunod-sunod na rejection. 30 ba naman, na-invite, sunod-sunod. Walang nag-join, walang bumibili. Para diba? Isang buwan yun, Kaya, kumbaga, sa sobrang walang bumibili, walang nagjo-join, naubusan ako ng pamasahe. Naubusan na rin ako ng pangkain. So nakakakain lang ako pag umuwi ako ng bahay. So talagang gutom. So yun yung talagang yun nga, na-burnout ako that time. Hindi ko pa na-realize before yun. Then hindi pa malalim yung commitment. Then sabi ko, dumating sa point na parang sinabi ko sa sarili ko na quit na ako. Uuwi na ako ng Pulilio Island, Quezon. Sa Sabang, sa amin, sa probinsya. Then, nung umuwi ako doon, nabalitaan ko nga that time na kumbaga kumita ka ng 1 million, kasabayan lang kita. Yes. Then, sabi ko, doon ko na-realize na nagtuloy-tuloy kasi yun Ako, kumbaga, sa halip na magtuloy-tuloy, kumbaga, na-burnout ako, umuwi ako ng Pulilio Island, Quezon. Kaya sabi ko that time, sige, ilang araw pa, pagbalik ko ng Maynila, kahit na magdoble, magtriple pa yung pagdadaanan kong hirap sa naranasan ko, hindi na ako hihinto. Kaya nga, sabi mo nga kanina, nung nasunugan ako, bakit hindi ako umuwi? Wala na akong damit. Wala na akong papel. Kumbaga, yun suot ka na lang. Tinulungan na lang tayo ng mga mentors natin na Sir Jerome, na Doc Butch, kaya ako nagkaroon ng damit. So, yun, sabi ko, that time, yun yung akala ko before Akala ko, kumbaga, yung commitment ko malalim na Pero doon ko na-realize na hindi pa pala talaga. So, masasabi lang na committed para sa akin kapag dire-diretso mo siyang tinatrabaho na kumbaga walang pwede makadistract sa'yo. Madalas dyan yung mga ulan, bagyo. Yan. Ulan, bagyo. Napapanahon. Yes. Ulan kasi ngayon. Diba? So yan, isa yan sa mga testing ng commitment mo. Kung biglang umulan ba, ika-cancel mo ba yung guest mo? Or tutuloy ka pa rin, diretso ka pa rin sa office. So just like what happened to Mr. Edsel Flores, nung galing siyang Quezon, doon niya na-realize na mababaw pa yung commitment. Kasi yun lang, gutom lang Di ba? Hindi pa niya nilaban. Pero pagbalik niya ngayon, prepare niya na yung sarili niya. Ito, one strategy para mapalalim rin yung commitment mo. Prepare mo na yung sarili mo sa mga kakaharapin mo mga challenges. Hindi magiging madali Hindi talaga magiging madali. Kasi nga, easy is not part of life. Yes. Tandaan niyo yan. Easy is not part of success. #Mr. Worldwide. Yes. So, walang easy. If you want to become successful, hindi talaga madali yun So, ang ginawa niya, ni-ready niya yung sarili niya. Kaya lang, kasi, dumating sa point na talagang lahat, yung tito mo, yung mga negative, nasalo mo lahat, ninamnam mo lahat, di ba? Sa ganitong negosyo, guys, walang tinatawag na negative proof
Okay? Negative resistant. Pwede. Diba? Parang water resistant. Itong relo ko, yung relo ni Edsel, 1.9 million. Yun, no? Di ba? Water resistant siya. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya mababasa. Mababasa pa rin yan, pero hindi papasok yung tubig sa loob. Tama? Yun yung ibig ko sabihin. Negative resistant, maninegative ka pa rin, marireject ka, madidiscourage ka, pero ang importante doon, hindi pumasok sa loob mo. Yes. Hindi pumasok sa loob mo. Kasi ganun kalalim yung commitment mo. Malalim na malalim. Tatalbog lang. May magbabato sa'yo ng negative, pero hindi yan papasok sa loob. Yun yung sinasabi kong negative resistant. Okay? So, guys, yan. Commitment. Napakalawak ng topic na yan. Ikaw lang makakasagot yan eh. Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung threat mo? For example, ako, kung ako, papatakbuhin mo ako ng marathon para lang manalo ng pera, baka hindi ko na ituloy yun. Diba? Pero kung sabi mo sa akin, bibigyan mo, magbibigay ka ng 2 million sa charity na mapipili ko, so ang lalim ng purpose nun. Magpe-prepare ako dun at tatakbuhin ko yung race na yun. Yun yung, you need to make a difference eh. Diba? It's not about the money. It's about making a difference, guys. So, yan yung number one way how to be on 24/7. Kaya nga dyan sa mall, ang dami kong nakikita dyan, napakalaki ng purpose nila. Yung mga yung alam mo yun, yung parang World Health, nung nagbibigay-bigay lang, alam ko walang sweldo yun eh, voluntary yung mga yun. Pero yung purpose nila, sobrang laki, kaya ganun yung commitment nila. So, gawin mong malaki yung purpose mo. Ano ba purpose mo? Bakit ka nag-N-word? Bakit ka nag-network? Diba? Or ano yung threat? Diba? Ano ba yung threat sa buhay mo, sa lifespan mo? Ano yung nakikita mong threat na dapat mong paghandaan? Okay? So, number 2. Okay? How to stay on 24/7. Use every road. Yan yung number 2 strategy ko. Use every road. You need to communicate. Okay? So, katulad niya, di ba nga, network marketing is more on word of mouth. Yes. Marketing the products via word of mouth. Di ba? So, ibig sabihin, you need to communicate. Kailangan mong makipag-usap sa tao dahil yung mga tao, sila yung may hawak ng pera, tama? At sila yung tutulungan mo masolve yung problema nila. So, social has to be part of you. Okay? Bakit? Kasi ang good news dito, iba na yung era natin ngayon eh. Tama. Hindi na to katulad ng network marketing before na kailangan mong i-meet, okay, face to face, or kailangan mong mag-invite para lang makapag-close ng deal. Sa umaga, pwede ka mag-close ng deal, face to face, product demo, pero pagdating mo sa bahay, I suggest, hindi pa dun tapos yung trabaho natin. Kaya nga 24/7 di ba? Isa tong sa mga, itong katabi ko, si Mr. Edsel Flores, isa yan sa mga 24/7 talaga. Makikita mo sa umaga, nasa mga branches, nasa head office, pagdating ng gabi, online pa yan, sumasagot pa yan ng mga inquiries, nagde-demo pa yan, nagko-coaching session ka pa online, di ba? So, social media doesn't sleep, guys. It's 24/7, good news. Kung tulog na yung mga tao dito sa Pilipinas, meron pang ibang taong gising sa iba-ibang parte ng mundo. Tama. Yun ang good news dito. So, 24/7, pumapasok yung benta sa'yo. Okay? So, to clear lang, kasi may nag-message sa akin. Sabi, kailangan ba na hindi ka na matulog, ibig sabihin, kung 24/7? Sabi ko naman, hindi. Ang para sa akin, ang ibig lang sabihin po na 24/7 is kailangan yung oras mo 24/7 na ma-maximize mo dun sa correct, maging productive ka. Yes. Diba? Kaya nga katulad nung sinabi ko kanina kung bibigyan mo lang ng 8 oras para magtrabaho ang sarili mo araw-araw, okay, at Monday to Friday ka lang nagtatrabaho, biruin mo 40 hours ka lang per week nag-hustle. Hindi hustle tawag dun. Di ba? Average tawag dun. Mediocre ang tawag dun. Kung bibilangin mo yung oras ng tulog mo, kung 8 hours ka natutulog, araw-araw, 8 times 7, that's 56 hours a week. Yung oras ng tulog mo mas mahaba kaysa sa oras ng trabaho mo, 40 hours. 56 hours ka natutulog. Nagets mo ko? So, sabi ko nga wag kang umasa sa 8 hours lang. Hanggat mamamaximize mo yung oras mo, i-maximize mo yan. Di ba? Katulad ngayon, sabi ko, napapanahon, umuulan, so most likely, yung mga guest mo, magka-cancel. O, pwede mo sila puntaan sa bahay nila. Or pwede ka mag-online, kung talaga malakas yung ulan.
Okay? Biruin mo nga, ito nga, batiin ko lang ulit, no? Si King Kojic, Ryan Cañalizo, 24/7 hustle. Nagigera na sa Marawi, sumugod pa sa Marawi para lang mag-product demo. Yun, naka-close ng deal. 15 packages yata yung na-close niya. Congratulations. So, use every road. Lahat ng way, na yun yung number 2, no? Use every road. Lahat ng way to communicate with people, gawin mo yan para mo ma-introduce yung ating negosyo, yung ating produkto. Use Facebook, YouTube, telephone, cellphone, text, Twitter, Instagram, anything na mapopromote yung products natin, gamitin mo yan. Okay, ano ba masasuggest mo? Ito, ikaw yung Facebook king eh. Paano bang strategy dyan? Ayun, kailangan lang talaga i-maximize yung yung social media. Kasi kagaya ko nga, ang ginagawa ko sa umaga, nag-offline ako. Tapos sa gabi, nagso-social media ako. May Facebook, Instagram. So, yun yung mga Twitter, may Twitter din ako. Twitter, yeah. So lahat ng pwede. At kaya nung kumbaga yung lakas mo. Yes. So, kung kaya mo pa magdagdag, magdagdag ka pa. Correct. Kasi the deeper yung commitment mo, mas marami kang magagawa eh. Mas magiging creative ka eh. Commitment follows creativity. Yes. Hashtag Mr. Worldwide na naman ulit yun. Status niyo yun. Status niyo yan. Creativity, commitment follows creativity. The more na mas committed ka, mas makakapag-create ka eh. Yes. Ng iba-ibang way to talk to people. Kagaya mo nga, nakwento mo sa akin kanina during our break time, na meron kang pag-uwi mo ng bahay, nag-online coaching ka pa. Saan mga bansa yan? Canada. Madaling araw. Yan, si Ma'am Marate, si Lopo. Yes. Canada, Australia, Israel, saka yung isa, UAE. Yan, di ba? So, wag yung mamaliitin yung power ng online, ng social media, guys. Kasi napaka-powerful niyan. So, 100% offline, face the clients, okay? Face to face. Pagka nasa bahay ka, 100% online ka rin. Yes. 'Di ba? So simple lang, baka may mga magtanong, paano naman ako, Sir Arthur? Wala akong, kumbaga, busy ako, may trabaho ako, may work ako. Alam niyo kung anong gagawin mo? Simple lang. Mag-hire ka ng magsasagot ng social media mo, magpo-post na social media mo. Yes. Multiply mo yung time, i-leverage mo yung oras mo, mag-hire ka. 'Di ba? Ano ba naman kung meron kang kamag-anak, pinsan na walang work, bigyan mo ng 2,000 per month. Makatulong ka pa para lang mag-post siya para sa iyo. 'Di ba? Kung hindi mo talaga kaya mag-post. Kasi nga, sabi ko nga, social media doesn't sleep. So mas maganda gamitin mo rin 'yan as means. If you don't promote, you demote. Yes. Okay, pag nahiya kang i-promote yung business natin, yung products natin, nahiya kang i-promote to, you demote. Ganun lang yun. Dine-demote mo siya. Kaya kailangan mo i-promote yung products natin. So yan yung mga strategy. Number 2 strategy, no? Use every road. Okay? 24/7, 365 days, dapat ginagamit mo yung social media na yan. Hindi ka lang taga-like. Dapat nagpo-post ka rin. I-promote mo yung product natin. Ano pa bang mga strategy na ginagawa? Ayun, nagla-live ka, di ba? Nagla-live ako. Coaching, Facebook, ganyan. Live coaching, ano pa? Sa social media? Yes. Nag-ads din ako. Ayan. Then, yung mga nasa ibang bansa ko, pinag-set ko din sila ng ads. So, tama-tama. Para na rin. So, sa umaga, nag-offline ako. Tapos, sa gabi, sinasagot ko yung mga concern nila. Then, madaling araw, doon ko isinisingit yung mga nagpapaset ng ads. May mga may mga leaders sa ibang bansa na nagpapaset ng ads. So, doon ko siniset ng ads. Kumbaga, sinasabay ko na sa pahinga yung kumbaga pagsiset. Kasi nakaupo din naman ako eh. Kumbaga, para sa akin, pahinga na rin yun eh. Tama. Minamaximize ko lang. Correct. Kaya nga ako, bilib na bilib ako sa mga OFW. Kung 24/7 hustle lang pag-uusapan. Marami ako makakilala mga entrepreneur na OFW. 5, 4, 3 ang trabaho. Di ba? Ikaw, I'm sure may mga distributor kang ganyan. 3, 4 ang trabaho. Pagkatapos na isang trabaho, meron pa yung isa pang trabaho, tapos nag-enroll pa yan, nagdi-deliver pa yan. Yun yung 24/7 hustle na sinasabi ko.
Hindi yung may kinausap ka lang na isa, nag-demo ka lang ng isang tao, uuwi ka na kaagad, pagod ka na, tutulog ka na. Di ba? Akala nila, lumipas, example, minsan, nag-NBO sila, umaga, tapos 2 oras lang. Tapos, hapon, nag-present sila, 2 oras. Akala nila, yung total na trabaho nila, 8 hours na. Yeah. Ako kasi, ang binibilang ko kasi yung number of activities. Correct. Number of activities. Yes. So, ibig sabihin, kahit 8 oras yung lumipas, kung isa na demo, yung isa na presentahan, 2 lang. 2 lang yung activity mo. Hindi ako naka-focus doon sa kikitain sa resulta eh. Given na yan eh. Naka-focus ako doon sa i-increase ko yung number of activities. Doon ako naka-focus. Yung activities, yan yung nagpapasok ng sales eh. Di ba? Kung ilan ba yung na-demo mo. Katulad nung last episode ko, binilang ko, ilan ba yung kailangan mong kausapin para magkaroon ka ng ganitong package sales. So, nasa activity guys eh. Hindi sa oras na binibigay mo. Nasa N-World ka nga, 8 oras. Tayo, eh. Tama. Nasa N-World ka nga, 8 oras ka, nakatulala ka lang. Hindi tayo per oras yung bayad sa atin eh. Correct. Nagtatrabaho ako sa National Bookstore, yes. Yes. Per oras talaga. Pero sa negosyo, hindi nag-aantay ka mag-alas 5 lagi, di ba? Huwag ganun guys, no? Huwag ka mag-antay na maggabi lagi. Ang gawin mo, activities guys, increase your activities. So, batiin ko lang, no? Si Alpha Team 1 Dominator, Alpha Team Japan. Yes. Yun. Konbanwa, Alpha Team All-Star at Alpha Team Diamond, Cagayan de Oro City. Maraming salamat. Guys, napakaganda ng topic natin, no? Para dagdag ko na rin. Para ma-increase o ma-maximize nila yung sa mga activities. Mag-ano sila yung journal or notebook para yung mga nabebentahan nila pag example na Indian sila or hindi sila sinipot, may may pinapollow up sila para hindi sayang yung oras na lumilipas. So yun yung maganda yung sinabi ni Edsel, no? So meron kayong parang planner. Yes, yan kita ba? Ayan, kita. So yung planner na yan, habang ka nag-aantay ng guest, anong gagawin mo? Kaya nga 24/7 hustle. Habang ka mo inaantay dumating yung guest, follow up mo na yung mga nakausap mo na before. Kasi yun yung pinakamabilis eh. That's one way how to increase sales eh. Follow up mo yung mga dati mo nang na-product demo, yung mga dati nang bumili sa'yo ng product. Hingin mo yung feedback nila. Set ka ng schedule kung kailan sila magde-demo, magpa-product demo. Yan yung mga strategy, no? How to stay on 24/7 hustle. So, guys, we're down to the last strategy. Okay, so stick around guys. We'll be back. This is the third strategy on how to stay on 24/7. We'll be back. Keep your hustle on.
Enlighten CC Cushion. Enlighten CC Cushion is a revolutionary air cushion technology. This lightweight base makeup helps achieve a flawless coverage and is specially formulated to perform several functions, such as to help lighten the skin, help prevent the signs of aging, and serves as sun protection against harmful UVA and UVB rays through its broad spectrum SPF 50. Enlighten CC Cushion helps obtain a nourished skin with its superior antioxidant and hydration contents and ensures a luminous finish by filling the microlines efficiently. Enlighten CC Cushion. Alright, and we're back. This is Third Day Thunder every Thursday, 10 p.m. with me, Mr. Worldwide. And right now, I'm with the Facebook King, Mr. Edsel Denny Flores. 2016 overall top 1. Yes. Guys, welcome back. Thank you for watching. Maraming salamat sa mga nagsusuporta sa ating show every Thursday. I'm here for you as your coach. Tutulungan kita ng libre, di ba? Libre tong training natin. And open for all. So sa tingin mong nakakatulong ko sa'yo, sa sales mo at sa mga kati mo, please comment dyan sa baba below. Comment your appreciation. If sa tingin mong hindi naman ako nakakatulong sa'yo, paki-comment na rin. And please share. Ito lang hihingin ko sa inyong pabor, no? Tutulungan kita. But please share my live streaming video kung nakakatulong ako sa'yo. And guys, you can call in our show. This is our hotline, 0917-537-2400. Pag may mga question kayo, live nating sasagutin. Pwede nyo rin ako i-text. You can also visit my website. It's www.afalphanetwork.com, my Facebook and my Instagram account and my Twitter account. Ito naman yung website ni Edsel. Andiyan rin, meron siyang Edsel_lifestyle sa Instagram. So, you can communicate with us. Okay, makipag-interact kami sa inyo. Hindi kami suplado, mukha lang kami suplado, pero very accommodating kami. If you have any questions, you can call us right now. So, tonight, meron ka agad tumawag
Okay, sagot natin itong tawag na to. Yan lang. Yes, hello. Welcome to our show. It's Thursday Thunder. Yes. Yes, sino po? Pwedeng pahina nung laptop or tablet para walang feedback, tapos dito ka makinig sa phone. Yes, good evening. Thanks for watching. Sino po to? Coach, Mark Cervantes. Uy, Mark Cervantes, si Mr. Bomberman. Na-hold pa. Napindot yung hold. Hello. Napindot niya yung hold. Mark, tawag ka ulit. Napindot mo yung hold sa sobra mo sigurong kaba. Excited. Guys, tawag kayo if you have any questions, no? Our topic for tonight is how to be on 24/7 hustle. So number 1, you have to be committed. Everything you do in life starts with commitment. Then number 2, use every road, communicate. Uy, nawala ulit. Tawag lang. So, use every road, kagaya yung ginagawa ni Facebook King. Ginagamit niya lahat ng social media para makapag-communicate, para ma-promote yung product. Yes, good evening. Welcome to our show. It's Thursday Thunder. Yo, Coach. Yun, bumalik. Yes. Hinold mo eh. Welcome to our show. Maraming salamat sa tawag. Meron ka bang gustong batiin, Mark? Binabati ko ni Ben Credible, Coach. Ben Credible Hamor. Yes, good evening to you. Sino ba? Yung team mo? Team Bomba. Ayun. Parang pang no? Pang macho dancer yung Team Bomba. Okay. Bomba ng network. Meron ka, yes, Bomba yung network, tama. Bomba yung cheque, yung income. Yes. Alright, Mark, meron ka... Nagsisimula pa lang po. Mark, meron ka bang tanong? Meron ka bang gustong i-suggest? How do you stay on 24/7? Paano ka nagiging 24/7, Mark? Kasi ito may pwesto to sa palengke. Si Mark, sa Guadalupe. Dito po, biyahe na ako. Meron pang pwesto. Biyahe rin po ako ng Coach. Ito. So, paano ba yung alam ko kasi marami tong anak eh. So, yun yung isa sa mga commitment niya. Kaya, 24/7 talaga siya. Oo, Coach. Bali, 3 po yung anak ko. Pero ako 3 months old ngayon. Pero, syempre, Coach, gusto ko pa rin talaga. Inspirasyon ko po kayo, Coach. Kayo, Facebook King. Thank you po. You know? Welcome po. Ano ba ma-advise mo sa kanya, Facebook King? Kasi ikaw, may dalawa ka na eh. Siya, 3 actually, anak. nung narinig kong 3 months yung kasi tanda nung pangalawa kong anak. Kaya naisip ko lang. Nagmumotor po ako, Coach. Pupunta na ako Facebook, balik. Tapos, bumabiyahe po ako ng van. Ng Tulurong. Tapos, ito po. Bawal yan Mahuli ka yan. Okay lang, at least talagang hustling talaga, no? Yung commitment mo talaga sa anak, di ba? Saka yun, maganda yung commitment mo kasi nga, parehas nga kayo. Ito si Edsel, nakikita ko yung trabaho niya, ibang level yung commitment mo dahil nga may baby ka na di ba? Additional yan. Gusto natin kasing ibigay yung the best sa mga, especially sa anak natin. Yes, correct. Yan ang commitment. Umulan, umaraw. Ngayon, ang suggestion ko sa'yo, Mark, todo mo pa, hindi pa yan yun. Marami ka pang potential. So, maraming salamat sa tawag mo, Mark. At dahil dyan, meron kang libreng gluti. Yun. Bibigyan kita ng gluti. Di ba? Yes, para sa baby mo yan. Regalo ko yan para sa baby mo. Hindi para sa'yo, Para sa baby mo yan, Okay. Thanks for calling. So guys, yan, isa yan sa mga commitment, yung family talaga. Ibang klase ang nagagawa pag yung purpose mo is yung family. Yes. Diba? And syempre, pagka natulungan mo na yung family mo, lalo lumalaki yung purpose mo. Tama. Okay? So, number 3. Uy, meron pa tayong caller. Okay. Isa pang caller natin. Yes, good evening. Welcome to our show. It's Thursday Thunder. Wala signal. Hello po. Yes. Ibang bansa yan Or yes, good evening. Sino po ito? Wait lang po kung siya. Pwede pahinaan yung laptop mo? Yes po. Wait po.
Okay, welcome to our show. Sino po sila? Ayan po, Coach. Okay na. Jamie Barrera po. Uy, Caloocan. Jamie Barrera. Tumatawag. Uy, may mga tumatawag pa. Taiwan, no? Teka. Sige. So, Jamie, ano bang mapaglilingkod namin sa'yo? Welcome to our show. Maraming salamat sa tawag. Yes. Siyempre, ang topic is about hustling or hustle. Coach, kasi I am a government employee. And paano po ba mag-hustle if, di ba po, ang government employee is 8 to 5 ang office, ang pasok. So, paano po ba magiging posible for a government or mga empleyado na mag-hustle? Maganda yung tanong ni Jamie, no? Maganda. Bago ang lahat, syempre gusto kong pasalamatan ka, Jamie, sa pagtawag mo. Maganda yung tanong niya. So, paano mag 24/7 hustle kung government employee o kahit employee ka na 8 to 5? May mga time ka kasi, alam mo yun, yung hindi ka naman na nasa office. Ang suggestion ko, for example, kung nagko-commute ka, okay, why not magbasa ka ng catalog, katabi mo, non-N-word, di ba? Yes. Pakita mo yung product or dali mo yung product demo kit mo. Pag, di ba? So, basahan mo, mag-prospect ka, makipagkilala ka, cold market, ginagawa natin yan di ba? During your lunchtime, lunch break, kasi I do believe, dyan, kung nasang kamang city hall o government department na yan, naniniwala ako na meron kang mabibentahan dyan Meron. At hindi lahat alam na nag-N-word ka o hindi lahat alam na gumagamit ka or nag-enlighten ka. Okay? So, dun pa lang, makakuha ka na ng prospects dyan And syempre, during traffic, pauwi ka ng bahay, pwede ka ulit mag-post, mag-tweet, di ba? Or pwede mong gawing i-follow up mo yung mga nabentahan mo na, mag-follow up ka ng mga feedbacks. So, ang daming paraan. Bago ka matulog, mag-post ka na naman ulit. Pagkagising mo, di ba, i-share mo yung post ko, i-share mo yung post ni Edsel, i-share mo yung post ng N-word. So, napakaraming paraan, Jamie, no? Yan, isa yan sa mga, sabi ko nga, kung malalim yung commitment mo, mas magiging creative ka Kasi hindi naman laging nasa work ka Tama. 8 hours lang yan Paano yung papunta mo sa trabaho? Paano pag lunch break mo? Day off niya. Day off mo, correct. Government employee, merong Sabado-Linggo yan. Mas marami siyang time. Mas marami kang time. Yung iba kasi isang araw lang day off Correct. Di ba? Pag government, wala namang Sabado, walang trabaho sa Sabado. Baka naman yung Sabado-Linggo mo, buong araw ka nanonood ng TV. Di ba? Sasabihin mo, sobrang busy ka. So, kailangan mo i-priority kung ano yung mga dapat mong gawin, which is ang priority natin is to increase sales. Kaya ako nga ginawa tong show na to Gusto kong tumaas yung sales nyo sa N-word. Gusto kong matulungan kayo para mas makapag-produce kayo ng maraming leaders. So, yan yung ma-advise ko sa'yo. Maraming salamat. Naputol na si Jamie. Maraming salamat sa tawag mo, Jamie, no? So, para sa mga nanonood na employees natin, mga government employees, ang daming way, ang daming oras para maka-hustle. Depende na lang siguro sa lalim ng commitment nila. Yes, yun nga. Kaya nga number 1 is yung commitment Yun talaga yun. So, yes, good evening. Sino po sila? Welcome to our show. Maraming salamat po sa tawag. Oh, hindi niya sumasagot. Nakikinig siya. Hello, yes. Pwedeng pahinaan yung yung desktop or tablet or cellphone. Makinig ka muna dito sa call. Yes. Yes, good evening. Sino po sila? Hello po. Si Michael Gualberto ng Batangas City. Uy, Michael, long distance to. Batangas. Yes. Kamusta, Michael? Okay naman, Coach. Ito, isa to, perfect example to ng full-time employee. Bro. Full-time employee to, manager to, sa isang fast food chain. Okay. Pero during break time, nag-iikot to. Tama ba, Mike? Yes. Nag-iikot siya sa mga store, sa mga restaurant sa SM, Batangas. At dun siya namamahid ng body cream. Yan ang 24/7 hustle na sinasabi ko. Yes po. Di ba? So maraming salamat sa tawag mo. Welcome to our show. Meron ka bang gustong batiin, Michael? Yes, Michael. Hinaan mo yung tablet mo sa laptop. Yan. Hello, Coach. May tatanong ng Coach. Yan. Sige, tanong. Coach, paano pa ako magiging hustling pa sa ginagawa ko? Kasi, Coach,
ginagawa ko pag day off ako, hindi ako natigil sa bahay. Diretso ako. Tapos pagkakalabas sa trabaho, bago pumatok sa trabaho, magtatanong lang po ako ng gusto ko pang maidagdag pag hustler. Ano ba? Ano ma-advise mo sa kanya bukod doon sa ginagawa niya? As long as, kumbaga, ano matawag doon? So, kagaya nung in-advise mo kanina, pag day off, then bago pumasok, tapos pag uwi, yung mga nakakasabay. Nakakasabay mo. Ito pinakamagandang advice ko sa'yo, Mike, no? Bukod sa ginagawa, which is correct, tama yung ginagawa mo, no? Talagang 24/7 hustling ginagawa mo, 365 days. Kahit po na sa biyahe, nagpa-prayers ako nasa jeep. Correct. Yes. Gayon. Ginagawa naman talaga yan. Dapat yan. Yan yung mga dapat mong gawin talaga, Mike, no? So, yes, good job, great job. Tuloy-tuloy mo yan. Be consistent lang. Number one, correct. Be consistent. Be consistent dyan sa ginagawa mo. Mas lalo mo. Po, may dala akong flyers ka. Correct. So, gawin mo consistent yung activity mo. And then, gawin mo lalong para mas maging effective, pagka nakapag-flyer ka, kunin mo yung numbers ng mga kausap mo. Lahat ng mga nabentahan mo, i-schedule mo na rin ng product demo. Pangalawa, you need to duplicate. Okay? Ito yung kagandahan sa network marketing. Nagle-leverage ka. Kailangan mong ituro sa mga tao mo yung nagagawa mo para nagagawa rin nila yun. Tama. Okay. Paano ka kumakausap? Ano ba yung sinasabi mo? Paano ka nakapag-demo? Kailangan mo sila i-train para magkaroon ng maraming Michael under your organization. Maraming nagti-24/7 hustle. Tama? Tama. So, number one, you need to commit. Okay? Consistent. Okay? Commit on consistency. Number two, duplicate. Duplication. Yan ang pinakasusi. Para magtuloy-tuloy lalo yan, mas lalo kang lumakas. Kailangan mong pagalingin yung mga tao mo. And syempre, number three, repeat. Paulit-ulit lang yan. Okay, tama yung ginagawa mo. You're setting an example at ikaw mismo gumagaling ka kada tinataas mo yung activity mo, gumagaling ka dyan, no? So, maraming salamat sa tawag mo, Mike. Okay po, sir. Thanks for calling. Maraming salamat sa support. We really appreciate it. Okay, last caller for tonight from Taiwan. Yes. So, yes. Ni hao ma. Ni hao ma. Yes. Welcome to our show. This is Third Eye Thunder. Sino po sila? Hello, Grandmother? Yes. This is Mr. Worldwide and Facebook King. Yes. Nawala. Learning about wine sa Grandmother? Opo. Sino po sila? Team Hustler po. Alpha Team Hustler. Alpha Team Hustler. Si Ma'am? Sino po sila? Glory Lynn, sir. Si Ma'am Glory Lynn. Wow, Glory Lynn talagang from long distance from Taiwan. Idol. Ni hao ma. Ciao. Maraming salamat po. Paano yung thank you sa Chinese? Tosha, sheshe, sheshe. Thank you for watching. Thank you for calling, ma'am. Meron po ba kayong gustong batiin? Yes, so. Sino pong gusto nyong batiin, Ma'am Glory Lee? Coaches namin, Grand Mentor. Coach Alfred, sila Coach Ronnie. Hoy. Alfred Agamao. Nasa Ordaneta. Isa rin niya, hustler. Okay. Diba? Very effective, Grand Mentor. Marami ring salamat sa pagsuporta sa ating show. I hope nakakatulong ako sa sales nyo. Alpha Team Hustler. Yes. Meron po ba kayong tanong, Ma'am Glory Lee? Hello, ma'am? Nandiyan pa ba kayo? Hello. Hello? Tanong ko lang po, yes. Paano po may iwasan, hello? Opo, paano may iwasan? Paano po may iwasan ng isang distributor? Mandalamin siya sa selling. Yun, magandang tanong yan. Paano may iwasan na manlamig raw sa selling? Okay, Ma'am Glory Lee, sasagutin ko po on air yung tanong nyo. Maraming salamat po. Maganda yung tanong mo. Maganda yung tanong mo. At dahil dyan, at nag-long distance ka, bibigyan kita ng free Gluty Yes. pillow. Wow! Okay, yes.
Message nyo lang po ako para maisabay natin sa package nyo papuntang Taiwan. Maraming salamat, Ma'am Glory Lee. Wow. Okay. Thank you, Ma'am. Sheshe. Tasha. Grabe, nag-long distance pa yun, no? I really appreciate it, Ma'am Glory Lee. Maraming salamat, no? Shoutout sa Alpha Team Hustlers. So, ang question niya, no? Paano ang paraan para hindi manlamig sa sales? Diba? Number 1, ako masasabi ko, is to keep your pipeline full. The more na marami kang kinakausap, the more mas gaganahan ka, mas iinit ka sa sales. The more na mas expose ka sa maraming tao, may mga demo ka everyday, 'di ba? Kasi activities 'yun eh. Yes. Sabi nga naalala ko yung sinabi sa atin ni Doc Butch, no? Strike while the iron is hot. Yes. Na ngayon, kung hindi hot yung iron, keep striking. Yes. 'Di ba? So, guys, kailangan keep your pipeline full. Hindi ka dapat nababakante sa isang araw. 'Yun ang isang paraan para hindi ka lumamig sa sales. And syempre, kung marami kang nabibenta, hindi ka talaga man lalamig sa sales. Okay? Lalo na kung momentum ka. Kagaya natin, momentum tayo ngayon. Wala pa sa oras natin para magpahinga eh. Tama? So, yan yung number 1 na kailangan mong gawin. Keep your pipeline full. Okay? Number 2, ito na yung number 3 dito sa how to be on 24/7. Number 3 is get around people that inspire you. Avoid those that bring you down. So, i-avoid mo yung nakaka-negative na tao, yung nagdi-discourage sa'yo, i-avoid mo yan. If pwede, i-block mo na yan sa Facebook, i-unfriend mo yan. Diba? Dahil walang magandang maitutulong yan sa'yo, hihilain ka lang nila pababa. Tama. Yung mga nagdi-discourage sa'yo, yung mga taong nagda-down sa'yo, diba? Kailangan mo makipag-usap, okay? Kailangan mong makipag-usap, at kailangan mong makipag-usap at kailangan mong magpa-motivate sa mga taong na-inspire sa'yo. Just like what you're doing today, no? Ang ginagawa mo, nanonood ka ng Third Day Thunder, nagpapa-motivate ka, nilalagyan mo ng laman yung kaisipan mo lalo about selling, about network marketing, about how to produce, 'di ba? How to stay on. So, ito yung isang mga paraan, no? Katulad ko, no, kapag ako nadi-discourage, simple lang ginagawa ko, tinatawagan ko yung mentor ko. Tama. Yun ang pinakamabilis na paraan eh. Or pupunta ako sa Facebook nung mentor ko at titignan ko yung mga post niya. Biruin mo, makikita mo doon yung mentor ko, hindi pa nagpapahinga, may kausap pa, may demo pa. Tapos ako, ganito lang, nagpapanegative ako. Minsan, i-chat ko sila. Yan yung mga paraan para hindi ka manlamig. O, yan yung paraan para pati ikaw, mahawa ka, motivate ka, ma-inspire ka. Read books na nakaka-inspire. Di ba? Yung sinabi mo kanina, yung music. Oo, di ba? Yung music, dapat yung music mo, dapat yung sumisigla ka. Yes. Di ba? Yung mga pang-hype music, yung mapapasayaw ka ng ganyan. Oo. So, sa akin, ginagawa diba? ko yun. May, ako dyan, may playlist. Oo, na yung pang-boost ng energy kasi madalas puya tayo, katatrabaho. Pero once na narinig ko na yung mga music na yun, kumbaga parang nakatulog ako 8 hours nun. Parang excited. Tumatakbo yung dugo mo ng mabilis no? Yung mga napapasayaw ka nga. Yun, di ba? Yun yung mga, isa yan sa mga music yung kapag ka depressing yung music, nako, wag mo na pakinggan yan. Di ba? Ako, isa sa mga strategy ko rin, hindi ako nanonood ng news. Yes. Kasi wala akong TV dito sa bahay. Diba? Pansin ko nga. So, hindi ako nanonood. Kasi yung depressing karamihan ng 90% ng pinapalabas sa news, negative. Diba? Negative, depressing. Diba? So, nakaka-down. Nakakabawas. Tapos matatakot ka pang lumabas. Diba? Kasi, grabe, talagang ininegative ka nilang lumabas para doon ka lang sa bahay at manood ka ng TV magdamag. Tama. Kikita sila. Which is, yun yung business nila. Yung negosyo nila. Kailangan ka nilang takutin, di ba? So, yan yung isa mga paraan. Ano pa yung mga strategy mo para ma-inspire ka pa? Hindi, yun. Iniiwasan music. Ko talaga yung nanonood ako ng yung success story. Yun. Yan yung kasi syempre ako nga parang mahirap na mahirap. Rags to riches, yes. Tapos nanonood ako, tinitignan ko kung ano yung attitude nila, mindset nila, kung paano sila magtrabaho. So gusto ko rin marating yung narating nila, so gagayahin ko lang din. Hindi ko lang gagayahin, dodoblehin ko pa.
Correct. Yung mga katulad nung buhay ni Steve Jobs, yung mga ganun, buhay ni Mark Zuckerberg, yung mga inspiring, yung sa McDonald's, maisasuggest ko sa kanila. Sa YouTube, meron nun. Si Tony Kroc? Basta, pang yan, tama-tama dito sa negosyo natin. Saka yung mga suggestion ko lang, no? Huwag ka na manood ng mga telenovela. Puro drama di ba? Kasi sa negosyo natin, okay, kumbaga yung buhay natin, madrama na nga. Tapos, doon pa sa trabaho natin, nagiging madrama pa. So, dapat, kapag trabaho, walang drama-drama. Yes. Ganun lang kasimple yun Correct. Diba? Ano ba mas importante sa'yo? Yung dreams mo o yung drama mo? Yun lang yun #Mr. Worldwide. Yeah. Diba? So, guys, maraming salamat sa mga tumawag, no? Maraming salamat sa mga nanonood. We've reached 15,925. Yes. Diba? Ibang level pala. Pagkasama kita, tumataas yung reach. Diba? Dapat yata every Thursday nandito ka So, napakaganda ng topic natin. It's our 24th episode. How to be on 24/7. Hustle. Stay on or be gone. Stay on or be gone. Diba? Yes. You need to stay on. Diba? So, number 1, you have to be committed. Number 2, use every road. Communicate. So, kailangan makipag-usap talaga. Kasi yun yung business natin Kailangan makipag-usap sa tao. Anything na paraan, Viber, Skype, Facebook, Instagram, Twitter, ano pa? Kung may Friendster pa, kasi wala nang Friendster di ba? WhatsApp, ano pa? Anything na paraan, tawag, text, chat, email, anything na makakapag-usap ka sa tao, gawin mo yun. I-promote mo yung products natin, promote mo yung N-word, promote mo yung sarili mo. Number 3, get around people that inspire you. Avoid those that bring you down. So, avoid mo yan, lalo na yung mga ibang tao na nagda-down din sa ibang tao. Mahirap rin kasama yun. Yung mga gossip, yung mga ganyan, di ba? Yung mga taong nagchismis, nag-gossip, yung nagda-down rin ng ibang tao, kailangan iwasan mo rin yun Kasi yan, mahahawa ka rin dun hindi magiging productive, di ba? Kumbaga, mararamdaman mo naman yan lahat ng, kahit hindi lang yun, yung lahat ng bagay na nararamdaman mo na nakakabawas ng energy mo, iwasan mo. Yes, correct. Ano lang kasimple yun Ito nga may nabasa akong may nabasa akong quote a while ago yan. Sabi, great minds talk about ideas. Average minds talk about events. And small minds talk about people. # by Eleanor Roosevelt. Yes, diba? So, if you want to have a great mind, so kailangan makipag-usap ka rin doon sa mga great minds, doon sa mga mentors. Kasi ang pinag-uusapan nila, mga ideas, strategies, mga tactics, ano ba yung mga dapat nilang gawin para tumaas ang sales, di ba? Pero kung gusto mo, small minds, nakakahawa yun yun yung mga chismis, they talk about people, yun, mga siraan. Walang productive, hindi productive yun, di ba? So, ulitin ko, great minds talk about ideas, average minds talk about events, and small minds talk about people. Okay, so guys, announcement lang, ulitin natin yung bukas mo. Tugigaraw, Yes. Saka July 2, NBO po ako sa main office. Yun, so, main office. Sunday, 4 p.m. Sa June 30, Friday, Cebu branch, 5 p.m. Mr. Worldwide, tuturuan ko kayo ng in-depth online and digital strategies. In person. Yes, in person. So, see you dyan sa mga Cebuano dyan, sa Cebu. Okay, magkita-kita tayo dyan, mag-selfie tayo dyan. Maraming salamat, Puntahin nyo yung mga members nyo, kung may mga members kayo sa Cebu. 5 p.m., June 30, Friday. And on July 29, bro, July, yan ang wag nilang pakakabalan. Wag nyong mamimiss yan, guys. July 29, mid-year sales rally ng N-word sa Smart Araneta Coliseum. Doon matitest yung mga tao kung gaano talaga nila kagusto talagang umasenso sa negosyo na to. Correct. Kasi kahit nasa Italy pa yan, pupunta talaga yan. Correct. Kumbaga, doon magdedepende kung gaano kahalaga yung pangarap nila. Commitment, correct. Yes. Yan yun commitment. Why? Bakit ka attend doon? Para alam mo kung saan ka papunta. Kung saan papunta yung direksyon ng company natin.
Kasi kung saan papunta yung direksyon ng company, doon ka rin makakasama. At doon may mga awardees din doon. Yan yung magiging mga future nyo. Guys, kapag ka umattend ka doon, nanood ka doon, inspire mo, mag-aspire ka na makaakyat ka rin, ma-awardan ka rin. Kasi kung nagte-24 hustle ka, yan na yung ending yan. Yan yung future mo eh. Yung mga awardan sa 29, congratulations sa inyo. Kumbaga, kung tatanungin tayo, ano pa ba yung mga sekreto, bakit nga tayo naging successful, tayo yung mga taong never na umabsent sa mga ganong klaseng event. Attend where power collects. Yes. Hashtag Mr. Worldwide. Kasi iba-ibang tao, lahat ng successful sa N-word, magsasama-sama doon. Saka diba? Marami na doon. Kumbaga, alam ko may mga magsasalita na nakaka-inspire. So, share ko lang. Kumbaga, sabi ko, kailangan makapunta ako doon kasi kailangan na makita ko kung ano yung mga dinaanan nila. Para at least, yung na-experience kong hirap ngayon, malaman ko na normal lang pala. At ito palang hirap na na-experience ko ngayon, wala pa sa 1% ng na-experience na hirap nila. Kaya sila naging successful. Yes. So, kailangan makarating sila doon. Kahit nasang bansa pa sila. Kaya nga, sabi ko nga kanina, depende kung gaano sila ka-committed na makuha yung mga pangarap nila. Yun. Kahit nasa abroad ka pa, gawa mo na ng oras, gawa mo na ng time, di ba? To meet us. Magkano lang naman ticket? At pag naka-attend ka doon, maniwala ka sa akin, hindi ka lang 24/7 hustle. Yeah. Baka 25/8 hustle ka na. So, how to stay on 24/7? Guys, isa rin yan sa mga ginagawa ko noon eh. Nung alala mo, nung hindi pa tayo awarded, di ba? Feeling natin, awarded na tayo. Always present, kahit wala kaming award. Feeling namin, awarded na rin kami. Pag na-awardan yung apply namin, why? Kasi yun yung future natin picture tayo lagi. Oo, nagpa-picture kami lagi. Talagang sobrang excited kami. Ngayon pa nga lang, excited na ako. Isang buwan pa lang eh. Di ba? Bukod sa mga awardan kasi, makikita ko kung ano ba yung future natin dito sa N-word. Ano ba yung magaganap? Ano ba yung sasabihin ni Press? Yun ang nakaka-excite talaga. Yun yung pinaka talagang aabangan. Correct. Dahil kung inspiration lang talaga ang hinahanap mo, napaka-importanting marinig mo yung ating presidente at ang ating CEO. Naalala ko nga bro kumbaga that time nag-aaral saka nagtatrabaho pa ako noon eh. Kumbaga gumagawa ako ng dahilan doon sa mga project namin sa school para maka-attend lang ako dito sa sa mga event na to. Tumatakas ako dun sa group activities namin sa school para maka-attend lang dito. Ganun ka-importante kasi ito dahil ito yung magbibigay ng pangarap ko eh. Correct. Diba? Saka guys, kung hindi ka maka-attend dito, kalahati ng buhay mo sayang. Maniwala ka sa akin guys. Kalahati ng buhay mo sayang pag hindi ka naka-attend dito. So guys, gawa mo na ng paraan. July 29, Smart Araneta Coliseum. Guys, magpa-reserve ka na ng ticket sa mentor mo. Huwag na magpabebe. Huwag ka na magpabebe, huwag ka na magpapilit. Kasi pag hindi siya kumbaga hindi siya seryoso, paayaw-ayaw siya, mawawala siya ng ticket, tapos darating ang time, gusto ko na pala, kaso wala ng ticket. Ngayon pa lang, commit mo na yung sarili mo na makapunta sa July 29 Smart Araneta Coliseum N-Word Mid-Year Sales Rally. Lahat ng successful sa N-Word, magtitipon-tipon doon sa event na yun. At maniwala ka sa akin, ibang level yung energy, okay, na mararamdaman mo doon, yung mapapakinggan mong inspiration doon, iba. Kasi these guys have made it happen. Yes. Diba? Biruin mo, yung resulta pa lang pag-uusapan, N-word, ibang level na yan. Ito yung mga icons sa Philippine MLM industry. Diba? Yung bukod sa kinikita, yung mga taong natulungan nitong mga to. Diba? Yung phenomenal, yun nga yung word eh. Phenomenal yung result ng N-word. So guys, see you on July 29. See you on next Thursday. Thursday Thunder. Maraming salamat. May babatiin ka pa ba? So yun, binabati ko lang po yung Team Rockstar, mga entrepreneurs na nanonood. Then family ko, sa wife ko, Cathy, hello. Galing, nag-training sila kanina sa Quezon Avenue. Oy, congratulations. Kumbaga, mas matindi pa din humataw itong wife ko. Diba? Congratulations sa mga nag-training sa Quezon Ave N-word branch.
So guys, thanks for watching. Maraming salamat sa suporta nyo every Thursday, 10 p.m. Walang sawa sa suporta, walang sawa sa puso. Yes. Maraming salamat sa mga nagpuso, sa mga nag-like, sa mga nag-share. I really appreciate it. See you on next Thursday again. This is Mr. Worldwide, Arthur Macogay Jr., Edsel Flores, Facebook King. Always remember to put your hustle on and keep it strong. Yes. 30 Thunder, guys. God bless you all. To God be the glory. Have a great week ahead. More sales, more pay-ins, more enlightened products, more product demo. See you around, guys. Cebu, guys. June 30, Cebu. Bye.